Bakit po napunta kayo sa pag-aalaga ng mga bata? Early childhood Care development. care development. Hindi po ba sa DSW dito, Mr. President? Hindi po bang inaalagaan nyo mga pulis at saka mga bumbero? Bakit po pati bata ang inaalagaan nyo na? Baka po kayo Your Honor, Mr. President, tama po kayo. Dati po ay that was before under DSWD. Interpolate the measure is Senator Marcoleta, Mr. President. Senator Marcoleta is recognized. Maraming salamat po, Mr. President. Mga ilang paglilinaw lamang po. Siguro po hindi naman tayo abot ng alas 7 ng gabi po, Mr. President. 4:30 pa lang. Mr. President, despite capacity building measures, many LGUs still score very low under the seal of good local governance criteria. Gusto ko pong malaman, Mr. President, ano-ano po yung mga indicators that are consistently very, very low in their performance nationwide? Your Honor, Mr. President, ito po kasing SGLG has become complicated, no? Through the years. So the DILG decided to trim down ito pong ano nila, no? Clustering into three. Ito pong una yung fiscal management. Second is disaster preparedness and resilience. And last but not the least is innovation, Mr. President, para po mas this will be the simplification of the SGLG framework by grouping from original 10 governance areas, ngayon po ay 3 na lang, Mr. President. So, na-simplify po sa 3 magmula sa 10 indicators. Ano po ang relative weights po ng natirang indicators? Halimbawa po, kung 3 na lang, baka yung isa 50%, yung dalawa 25-25, kaya 100. Tama po ba yun? Mr. President, they're still finalizing and crafting the final criteria. Wala pa ho at present, no, Mr. President. And also, just to note, ito pong SGLG, which at present is an annual award for our LGUs, will now be every 3 years, no? Para term-based na po ang kanila pong innovation. The rationale being, Mr. President, Your Honor, there are about 4.5 million man-hours that is being wasted in the conduct of the SGLG awards from the DILG personnel, Mr. President. Kaya gagawin po nila. Wala pa yung LGU dito, Mr. President. So, if you include the LGU sa abot daw ng 10 million man-hours, so kaya po yun yung rationale why they will now make it term-based. So, every 3 years na po ang SGLG. Very laudable po kasi ang objective nito. Kailangan nating masukat yung kakayahan po ng bawat LGU sa kanilang pamamahala, paggugobyerno sa kanilang mga constituents. Kaya po naging interesado ako na makita ko ano-ano itong mga indicators na ito. Realistic po ba ito? At paano po ko quantify? Bigyan ko po kayo ng halimbawa, Mr. President. Sa kagustuhan ko po nung nasa ako'y mababang kapulungan ng Kongreso, ako po kasi ay na-inspire doon sa isang index na ginagawa po sa bansang Bhutan. Ano po? Meron silang
smiling index, yung happiness index. So, naimungkahi ko po doon sa dating NEDA, ngayon po atay DepDep. Pumunta po ako. Ako pong mag-isa ang pumunta eh. Dahil sa gusto ko pong sukatin, ano-ano po yung mga indicators na pwede natin gamitin para lang malaman natin masaya ang isang tao o hindi. Tinawag ko po yun tentatively, Mr. President, na ngiwi o ngiti. Kasi po nakangiwi, medyo mabigat ang kanyang problema. Ano po? Pag nakangiti, medyo masaya yon. Ang ginawa ko po, nagpunta po ako sa opisina ng NEDA. Siyempre po, ang NEDA ay mga talagang ginagalang po natin dyan sa paggawa ng mga indicator. Sila naman po ang ating mga national income accountants. Nakipag-meeting po ako sa kanila. Inabot po siguro ako ng mga 2 linggong nakikipag-meeting. Tulungan niyo po akong maghanap ng mga indicators para lang po, meron na po akong mga respondents po na-organize ko na po sa bawat probinsya. Tingnan niyo po itong aking bilang ng mga respondents. Kung tama, ang kulang ko na lang po yung indicators. Pwede, ako po pinangakuan, Mr. President. Tuwan-tuwa po akong umuwi at alam ko, sabi po nila, in 2 months' time, we will be able to assist you at maaari pa po nating i-train ng konti yung mga respondents po ninyo. Weekly naman po kasi yung gusto kong mangyari. Para sa ganun, halimbawa sa week na ito, medyo ngiti po yung nakangiti kung masyadong maganda yung pagkakangiti o konti lang ang ngiti o kaya nakangiwi. Napakalaking bagay po kasi doon para nasisiyasat natin kung nakaganap po tayo sa ating mga tungkulin. O kaya nakikita nila yung ating araw-araw na pamumuhay kung bumibigat o hindi. Kaya po napaka-interesado sa akin ito dahil hindi po ako nagtagumpay. Akala ko po 2 months lang, naghihintay po ako. Inabot po ng 2 years. Inabot po ng 5 taon. Hanggang sa nakalimutan ko na po, Mr. President. Gusto ko nga po sanang itanong nung budget hearing, kaya lang nakalimutan ko rin po eh. Maganda po ito Pagka nasusukat po natin yung sa governance ng local governments, nagiging guide din po natin kung sino-sino yung nakapagbibigay ng kasiyahan sa ating mga leaders at napapasaya po nila ang kanilang mga constituents. Tama po ba ako, Mr. President? Yes, we are giving honor, Mr. President. Talagang through the years, yung SGLG really created awareness on the different LGUs to really strive and to try to get this award. Parang na ito bragging rights ika nga, pero at least they are improving their ordinance, their governance in the process as well, Mr. President. Napaka-importante po kasi, Mr. President, yung nakapagpapasaya tayo, napaliligaya natin ang mga constituents sa mga programang atin pong ginagawa. Katulad po ng ginawa ng ating Secretary John B. Cremulya, sa aking palagay po ay kailangan po meron siyang commendation dito. Napansin ko po kasi noong January 2025, inalis niya na po yung criteria na dapat po yung nagsusupply ng mga fire trucks. Meron na siyang parang record ba ng performance, 10 to 15 years na siya yung meron siyang record na ganun. Ibig sabihin, kung halimbawa po ay nakapag-supply lang kayo ng 1 year, 2 years, hindi kayo qualified. Kaya po sa loob ng halos 20 taon, napansin po niya na sa Bureau of Fire, 2 lang po ang suppliers, Mr. President.
parang na-concentrate sa dalawa sapagkat maaaring ganun po ang mangyayari dahil sila-sila na lang po ang nagsusupply. Pero nung alisin po ni Secretary John Vic yun, lumilitaw po yung mga sumunod na binili po nilang fire trucks, magmula po sa 15 million bawat isa, naging 8 million po. Sa Makatwid, nakatipid po sila ng 7 million sa bawat unit po ng fire trucks. Ito po isang bagay na kailangan pong mabigyan ng commendation ng ating mahal na Secretary. Congratulations, Secretary John Vic. Ano po ba itong ECCD, Mr. President? It's Early Childhood Care Development Council, Your Honor, Mr. President. Early Childhood Care Development. Care Development. Hindi po ba sa DSW dito, Mr. President? Sa inyo na po ba ito? Bakit po napunta kayo sa pag-aalaga ng mga bata? Hindi po bang inaalagaan nyo mga pulis at saka mga bumbero? Bakit po pati bata ang inaalagaan nyo na? Baka po kayo Your Honor, Mr. President, tama po kayo. Dati po ay that was before under DSWD. But since most of the daycare centers are in the LGUs, barangay halls, no, may mga sa barangay halls, so it was transferred to the DILG supervision, Mr. President. Nakabuti po ito, Mr. President. Meron po tayong may bibigay ng mga datos o pangyayari na mula po sa DSWD ay kayo na po ang kumupkup dito sa responsibilidad na ito, Mr. President. Your Honor, Mr. President, that remains to be seen as this will only be implemented this coming May 2026. Ang alam ko po itong ECCD, Mr. President, sa DepEd po ito eh. Co-chair po ang DILG and the DepEd, Mr. President. So sa Makatwid po, sa pag-aalaga po ng dalawang ahensya, DepEd at DSWD, minabuti po nilang ibigay na lang po sa inyo, Mr. President. Tinanggap naman po ninyo ng buong puso, Mr. President. Your Honor, Mr. President, it will be DepEd, yes, DepEd and DILG, since it is stipulated now under the law, under an RA 12199. So, co-chair po talaga ang DILG and DepEd tungkol po sa ECCD, Mr. President. Mr. President, meron pong special provision ngayon doon sa reimbursement ng expenses na kanilang ginasta sa anti-smuggling and economic subversion operations. Bakit po, Mr. President? Why is there a need for reimbursement of expenses, specifically for anti-smuggling and economic subversion operations? Hindi po ba ito'y parte na rin ng inyong ahensya sa usual operations with corresponding budget allocations? Your Honor, Mr. President, according to our DILG Secretary, they have not received any reimbursement, no? They just request. Malaki kasi ang performance na PNP tsaka may PNP sa anti-smuggling na cigarettes at negosyo funds. So, nag-aantay ng... Additional funds. Your Honor, Mr. President, they are also, to add that they are requesting for additional funding because the PNP plays an important role in the anti-agriculture smuggling, agriculture economic sabotage, especially when it comes to Sa economic enable
Ito po. In the oil and Oil and agricultural products. there's oil and agriculture products and even cigarettes. Malaking bagay po yung nagiging papel po ng PNP, in arresting those violators. So po yung so that's why the reimbursement of expenses incurred in the anti-smuggling and economic subversion operations they are requesting, so that they can perform better yung kanila pong enforcement capability. Kasi ngayon po kumukuha sila ng pondo kung saan-saan. So for them to be able to perform their tasks as mandated by the anti-agricultural economic sabotage law, they are seeking for requesting for reimbursement of expenses incurred, Mr. President. I hope this can be justified, Mr. President, dahil kasama po kasi sa budget allocation. Although I believe an additional compensation, probably by way of reimbursement, can be siguro, pwede rin po siguro, kaya lang baka magkaroon po ng problema dahil naka-budget po. Yun lang naman po yung concern, Mr. President. Pero po, yung pong mga kargamento o mga items pong nako-confiscate ninyo, nakukuha po ninyo dyan sa mga iba't ibang mga gumagawa ng hindi mabuti, nai-inventaryo po ba lahat ito? At saka ito po ba'y naibebenta? At kung sakaling naibebenta, paano po na-account yun, Mr. President? At saka legal po ba yung ibebenta po? Sapagkat confiscated items, so mga illegal po yun eh. Yes, Your Honor, Mr. President, those that are seized, are turned over to the courts, and it's the court's discretion and disposal, Your Honor, Mr. President. Wala pong naibebenta. Wala po silang I don't think the DIG has that mandate now, Mr. President. So it's the courts that will have the discretion. Salamat po. Meron po ang DILG na program, kung tawagin po ay Bantay Corruption. Ito po ay na-launch na yata noong pang October 2018. Ito po ay isang programa para makatulong po, ma-intensify po yung ating laban against corruption sa buong bansa. Ito po yata ay nagawa para siyang maging leader ng ating mga anti-corruption efforts at sa mga activities ng ating departamento. Pwede po bang malaman natin ang mga naging output natin, ang ating pagtatagumpay sa programang ito para malaman naman po ng ating mga kababayan na meron po namang ginagawang ganito ang DILG, lalong-lalo na po yung corruption na alam po natin ngayon ay biglang nabuyang-yang sa buong kapuluan dahil ito po ngayon ay nasangkot na pati po yung ating mga flood control projects. Sa inyo pong programa, meron po ba kayong naibahagi, halimbawa, dito sa pinag-uusapan at iniimbestigang flood control projects,